Hello, team. Yes. Right now, I will be telling you what to answer, where to answer for your modules na akong distribute sa inyong mga parents. Hopefully, next time, if we will distribute another module, we can go there sa school tanan. Pero syempre, di mo ko ito malikayan no, nga na-adjoy delikado because we have different concerns. So yeah, thank you. Let's go now and discuss what to answer sa atong mga module. I will be showing you my screen. Okay. We will start with English. Okay. English for week 4. Okay, there. This is writing paragraph showing comparison and contrast relationship. Katong last time kay cause and effect, di ba? Cause. Example. He went to school and it rained when he went to school. The next day, he got a fever. That's cause and effect. Na ay cause, na ay effect. The effect is, gilantan siya because he went to school while it was raining. Now, this topic is different because it's comparison and contrast. I always tell you every time nga do not compare yourself. But this is comparison and contrast. Naapod siya sa to ang lesson, no? So here it is. I want you first to copy this one, comparison and contrast. Copy that in your English notebook because that's very important. So again, copy this one in your English notebook because it's essential. Sunod, I want you to read this one, basketball and soccer. You know basketball because that's a very famous sport in the Philippines. Sige gali mong ingon ako nga ma'am, ayos na assignment ma'am kay naay basket, 'di ba? You always say that to me. I want you to compare basketball and soccer. First is read this one. Gikan diri. Yeah. Gikan sa basketball paingon sa way. Now, what is in basketball nga wala sa soccer? And what is in soccer nga wala sa basketball? Ibutang nimo diri. You will draw a circle the same as this. Imong i-drawing ni pariha ani. And then diri nga part butangan nimog basketball, diri nga part butangan nimog soccer. Sa tunga, mao na siya common nilang duwa. Remember the time katong nag-Venn diagram gyapon ta. This is called Venn diagram. Katong sa atong pipi, katong pagdadalaga at pagbibinata. Sa babae nga part, unsa may naa sa babae nga wala sa lalaki. Ang babae nga part, dugon siya, di ba? Nagkakaroon siya ng regla. Pero ang lalaki, hindi naman sila dinudugo, di ba? So, sa basketball, imo nang ibutang dito unsa imuhang unsa iya unique niya, diri pod sa soccer ibutang nimo unsa unique niya sa both inyong ibutang what makes it the same. That is comparison and contrast. Okay, so let's go on to activity number 2. Look at Sophie and Marie. The direction is study the illustration below and write a short paragraph on its similarities. Kung mayroon kang similarities class, pasabot na unsay the same nila. Unsay comparison, that's comparison. When you are talking about similarities nila, one similarity is that they are girls. Yung unsay difference nila class? Makita diya, di ba? Ang usa ga shoulder bag, ang usa ga pouch. Ang usa longer of hair, ang usa shorter hair. That's contrast. Kung nagsulti na ka sa difference nilang duwa, that's contrast. Kung nagsulti ka sa the same nilang duwa, that's comparison. Now, I always tell you, I said nga, no comparison because I really don't like you to compare yourselves, especially sa grades. Do not compare your grades because it's not healthy. Okay. Activity number 3. I just want you to read Fox and the Bear. Do not copy. Camel and Pig. Do not copy. I want you to answer the question 1, 2, 3, 4.
Okay? And that's it. Uy, na answer key. You tell me what's the paghimo gyapon Venn diagram, fox and bear. Paghimo gyapon og Venn diagram. What is a Venn diagram? Kani ba? This is a Venn diagram. Butangan nimo diri fox instead of basketball. Butangan nimo fox, nya diri bear. Nya diri both. Another Venn diagram is camel and pig. Diri, butangan nimo og camel, then diri pig. Then diri both. Syempre, they're both animals, right? But ang camel, it is very tall. Ang pig, very short. Okay. So I think that's for English. Let's go to ESP. Ang ESP class, do not worry, Linggo 5 akong gihatag ninyo because we are finished with Linggo 4. Oh, by the way, class, do not forget to submit your modules because we will check that. I will check that rather. Please answer your module og basahon gyud, ha? Let's, Carl, dili magsigig ML. Okay, here it is. First is, lantawa, suriing maigi ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Oh, ano kaya ang larawang ito? Okay, first, second, third, fourth, fifth. Do not copy. Answer directly, ha? Answer directly in a piece of paper. Kani po diri, gawain 2. Pag-aralang muli ang mga larawan sa itaas at suriin kung paano kayo makatutulong sa mga biktima ng kalamidad. Isulat ang iyong sagot sa nakalaang salungguhit. So 1, 2, 3, 4, isulat lamang kung paano kayo nakatutulong. Kunyari, may landslide. Paano kayo makatutulong sa mga biktima? Kung may sunog, kung may bulkan na pumutok, kung may lindol, alalahanin ninyo. Alam ninyo kung paano mag-act during earthquake because per quarter nagkakaroon tayo ng earthquake drill. Panuto, tama, mali. So, syempre, kopyahin lang. Huwag kopyahin. Ansiri. Ha? Huwag kopyahin ang 1, 2, 3, 4, 5 kasi ito ay importante naman yan pero hindi na kailangan kopyahin. Basahing mabuti, class, ha? Basahing mabuti. O, may answer key dyan. Huwag gayahin ang answer key. Mape. O, please, ito lang. Please read texture ng musika. Merong monophonic dyan, homophonic, polyphonic, at saka yung gawain 1. Yung mga answers sa 1, 2, 3, 4, 5, makikita nyo lang yan sa box. At saka sa gawain 2, napaka-cute ng activity na yan kasi ilalagay nyo lamang ang masayang mukha at malungkot na mukha. 1 to 10 pala yan. At saka, answer 1 to 3, essay lang, sagutin ang mga tanong. Hindi nyo na kailangan kopyahin yung mga question dyan. Let's have the next module. Filipino, iba't ibang uri ng pangungusap. Class, ito ang mga iba't ibang uri ng pangungusap. Pasalaysay, patanong, pautus, padamdam. Okay, 4 lang pala. Pasalaysay, class, this sentence is just expressing a thought. Example, isinuko ng bansang Espanya ang Pilipinas sa Amerika sa 1898 Treaty of Paris. 'Di ba? Nagsasalaysay lang 'yan kasi nagbibigay lang 'yan ng information. Kunyari, sasabihin mo, napakaganda ni Marwin. Ayan, pasalaysay 'yan. Or, ang ganda-ganda ni Athena. Sentence number 3. Matalino si Sofia at si Anton. Number 3, naglalaro ng cellphone si Lito at si Carl sa kanilang bahay. Yan, pasalaysay yan. Pero pag sinabing patanong, class, ito tandaan nyo to ha, kung sinasabing patanong, ang sentence na yan, it ends with a question mark. Halimbawa, alam mo ba ang kasaysayan ng pagdiriwang ng ating araw ng kalayaan? Ayan, 'di ba? Patanong 'yan. There is a question mark.
Pautos na ay number 3 nga, type of sentence. Nag-uutos o nakikiusap ito. Nagtatapos sa tuldok. Halimbawa, makiisa sa pagdiriwang ng ating kalayaan. Mura bag nanugo, class? Pautos. Example, Kisha, kunin mo nga ang baso ko. Johan, pakisagutan ang iyong module. Yan, nag-uutos yan, di ba? Itong last is padamdam. Ito ay nagsasaad ng matinding damdamin. For example ha, mabuhay ang ating bansang Malaya. 'Di ba nag-expression emotion, for example, sunog or nakakita ka gawatan. Tulong. Oh, na. Muna siya padamdam, nagsasaad ng matinding damdamin. So class, ito, answer nyo lang yan, 1 to 10. At saka, sumulat ng isang talata gamit ang mga uri ng pangungusap. Ayan. Gumawa ka ng pangungusap, class, na gumawa ka ng pangungusap na na nagpapakita ng itong mga larawang ito, dapat yung gawa ng pangungusap yan. Okay. At ito naman, 1 to 10 din. Sagutin nyo lang. Pangungusap ba yan ng pasalaysay? Patanong ba yan? Pautos o padamdam? 1 to 10 yan ha. Ito, gawain 4. Isulat sapat lang ang P kung ito ay pangungusap at DP kung hindi. Kung hindi siya pangungusap, class, kung wala siyang simuno at panaguri, hindi yan pangungusap. Ano nga ba yung simuno at panaguri? Yung subject ba? For example, sino ba yung pinag-uusapan ninyo? At saka yung panaguri, class, ano yung ginagawa ng subject? Si Kishi ay natutulog. Ayan, sentence yan. Kasi may simuno at saka may panaguri. Sino ang pinag-uusapan? Si Kishi. Panaguri. Anong ginagawa ni Kishi? Natutulog. O, diba? Yan ay P. Kasi pangungusap yan. DP kung hindi. Makikita nyo naman yan, class. Mababasa nyo naman yan kung ang sentence ba ay nagsasaad ng complete thought o hindi. At yan lamang sa Filipino. Sa EPP naman, magkakaroon ako ng bagong video kasi malapit na tayong matapos. So, see you for the part 3.